Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Ano man po ang mga paghamon sa buhay na ating inaharap at tayo po ay matatag na sumusulong sa mga paghamon na ito. Mga kababayan, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagsuporta at pagtangkilik sa Ka Eric Celis YouTube channel. Ganon din po sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Also, nagbibigay po kami ng pagpapasalamat, nagpapaabot kami ni Ma'am Lorraine sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming programa na Bigwas ng Agila. At doon din po sa mga tumutulong at patuloy na sumusuporta. Sabi ko nga, kapag ako po ay nag-a-appeal for your sincerity of support, kahit 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, hindi po mahalaga yung amount. Yung mahalaga po, yung inyong pagtulong at bukal sa puso na pakikipagkaisa sa ating Bangon Sambayanan People's Advocacy Center. Ang ating ginagamit po dyan na GCash line at line of support ay ang 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po, kay Langging. Mga kababayan, it's Good Friday dito sa Pilipinas. Ito po yung isa sa inaalala ng Kristiyanong lipunan, yung pagkakaroon ng pagbabalik tanaw at pagninilay-nilay o refleksyon sa naging pagsasakripisyo ni Hesukristo nung siya po ay nandito pa sa sanlibutan at sa Kristiyanong lipunang paniniwala ang kanyang pagtubos sa kasalanan ng sangkatauhan. So mga kababayan, nais nating idugtong at iugnay sa ganyang konteksto ang ating pagkokomentaryo hinggil dito sa inilabas na ulat mula kay Congressman Leandro Liveste na noong nakaraang 3 araw pa o mahigit pa, most likely, ay nai-release na po ng ICI or itong binuo nila Marcos na Independent Commission on the Infrastructure or for the Infrastructure, ICI, no? Yung kay Tatay Digong na nagpakidnap o ginamit sa pagkidnap po at illegal na pagpapakulong ay ang ICC, International Criminal Court. Ito naman po sa kay Marcos Jr. at kina Romualdez, itong binuo nila na ICI by virtue of executive order. So natapos na po itong kanilang di umano investigasyon. Subalit bago ito matapos, nag-resign po dyan sila Mayor Magalong bilang consultant. Hindi na po siya nagpatuloy after 1 month. At nakita niya na hindi maganda ang direksyon at hindi maayos at matuwid ang pinatutunguhan ng ginagawa ng ICI. Yung si Secretary Babes Singson, na dating DPWH Secretary, ganon din po, nag-resign. At ang kanyang pahayag, nagbabanggit siya na bakit naman magsasakripisyo ako para sa mga kasalanan ng mga taong alam naman natin hindi naman kayang mapapanagot. Ayon, referring to the ultimate objective of the ICI, which is to cover up doon sa pagiging mastermind nila Marcos at Romualdez at yung mga key players nila na nasa alipores ng sindikato nila ay hindi mapapanagot. Kaya may ICI na binuo. At maliban kay Magalong at kay Chavit Singson, yung isa pang miyembro ng ICI nag-resign din. Kaya halos walang natira dyan kundi mga staff. At itong dating Supreme Court Justice na si Andres Reyes, no, nagpatuloy siya sa kanyang pananatili dahil bata-bata man to ni Lisa Araneta at ni Bongbong Marcos. At syempre, sa likod niyan
ng maniobra, isa pa itong ginagamit ni Marcos sa kanilang maniobra ni Romualdez sa pagtatakip at pagtatabon-tabon sa sindikato na nangyari sa DPWH at sa mga flood control anomalies, no? Itong si Secretary Vince Dizon. Yan. So bakit mahalaga po na mag-reflect tayo dito sa ICI report na hindi ipinalabas ni Marcos? Bagamat sinasabi niya na ito ay pamamaraan niya upang ipakita na hindi niya kinukonsinti daw ang pangungurakot at pangungulimbat, subalit alam natin na whitewash o paghuhugas at paglilinis at paglilihis ang ginagawa nitong ICI. Una, bakit hindi ito inilabas ni Marcos? Sapagkat alam natin na hindi paniniwalaan ng taong bayan yan. Kung wala dyan sa listahan ng dapat makasuhan at mapapanagot ang mga kagaya po ni Romualdez, ni Sandro Marcos, at iba pang mga nangungunang mga mandarambong at mangungurakot na nasa sakop ng sindikato sa Kongreso. Wala dyan sa ICI. So, sigurado tayo na si Romualdez at si Sandro Marcos inabsuelto ng ICI. And of course, how can the ICI include Bongbong Marcos Jr. to become a center of prosecution and case build-up kung ang nag-create sa kanila si Bongbong Marcos for the purpose of cover-up, whitewash, and pag-create ng confusion and cover-up. Diba? So, hindi ka panipaniwala kaya hindi inirelease. At number 2, hinihilot pa nila kung papaano ilalabas na kunwari may big fish. Most likely nandyan si Saldico sa listahan. Hindi natin alam kung in-include yung dating Kulukoy at nagmamaang-maangan pa kunwari pero membro pala ng sindikato ni Marcos at Romualdez itong si Bunuan. Hindi pa rin natin makonfirma kung yung mga bagman runner ni Marcos pina-include niya at pati yung kanyang dating executive secretary na si Lolo Lucas Bersamin, ang apo nito na si Adrian Bersamin na nagsisilbing bagman runner ni Marcos at may direktang instruction siya dito kay Adrian Bersamin. Hindi rin natin masisiguro kung in-include si Undersecretary Jojo Cades, runner bagman facilitator din ni Marcos according to Saldico sa mga sindikato na transaksyon at mga deliveries ng limpak-limpak to nito nilada malimaleta na mga pera. Si Yusek Traigib Olaybar, si Budget Secretary Pangandaman, no? Dapat ito po si Bunuan, no? Ang dating DPWH Secretary. Nararapat lamang na kung hindi totoo ang pananaw ng taong bayan ay hindi tugma sa katotohanan na ginawa at binuo ang ICI para i-cover up si Marcos at si Romualdez at nang mabura o mailihis ang criminal trails ng pagdudugtong sa kanila bilang punong salaring kriminal na may pananagutan dito sa mahigit 1 trilyon pesos na pinagnanakaw at pinandambong at kinurakot sa mga flood control projects. Ilabas at ipakita at ipaliwanag ang report, and then ang ombudsman ay magsasagawa kaagad at mag-execute ng prosecution and case build-up plan para mapanagot at maparusahan at mababawi itong mga pinagnanakaw na kayamanan. Hindi yun ang ginagawa ni Marcos eh. No? So, itinago na po sa ilalim ng kama, no? Put under the bed, so to speak, itong ICI final report. So, antayin natin kung ilalabas pa niya o hindi. Pero kilala naman ng taong bayan eh, kung sino talaga ang mga nasasangkot. Siyempre, kung i-hierarchy of presentation yan, ito po yon si Marcos, si Romualdez.
Dapat mag-resign na sila at kasuhan sila sapagkat hindi mangyayari po ang lahat ng mga pagnanakaw at malawakang korupsyon at sistematikong pandarambong kung hindi ginawang sindikato nila Marcos at Romualdez ang budget sa 2023, 2024, and 2025. Tatlong budget cycle yan. Bawat taon, hindi bumababa po sa 1 trilyon pesos ang nawawala na pera. At sa flood control alone, umaabot yan sa humigit kumulang 600 million to 700 million po ang nawawala taon-taon na kinukurakot in the disguise or sa packaging na kunwari may mga flood control pero wala. 1.4 or 1.5 trillion pesos, mga kababayan. Hindi yan mangyayari kung hindi pinapalabas ang budget. Hindi ginagawa ng mga insertions, hindi ginagawa ng mga allocables, at hindi itinago sa unprogrammed appropriations. Kaya nga under question yan eh. May pending yan na petisyon with the review for certiorari and question of constitutionality and validity sa Korte Suprema. Hindi pa nagdedesisyon. So, yan dapat sana ang ini-expect natin, no? Marcos, Romualdez. Din Sandro Marcos, din sila Dong Gonzales, sila J.G. Suarez, sila Saldico, and then ang mga alipores nila. Binanggit natin sila Bersamin, sila Pangandaman, Ulay Bar, si Adrian Bersamin, si Jojo Cades. Yung hierarchy and interconnection ng elaborate and very organized na pagnanakaw at pangungurakot sa gobyerno in the last 3 years, we do not expect na gagawin ng ICI. Kaya siguro, nag-aalangan si Marcos na ilabas ito sapagkat baka mag-blowback, sumabog sa mukha niya mismo. Tatanungin sa kanya na saan yung itinuturo nila Governor Chavit Singson at ng mga Diskaya na ang anak mo na si Sandro Marcos ay mayroong mga almost 13 billion pesos na mga proyekto na halos hindi makita na. According kay Governor Chavit Singson, ito ay mga dinukot, dinurubo at kinulimbat na mga proyekto sa Ilocos Norte. Nasaan na ang kay Martin Romualdez na umaabot sa 48 billion pesos, mga kababayan, ang mga nahawakan nito na proyekto pero hindi makikita at walang malinaw na patotoo na ito ay napunta sa proyekto. Allocables and insertions po nila ito. No? So, iyan pa lang ay malinaw na kapos sa katotohanan, kulang sa determinasyon na mabuo ang mga kasong ito. Sana ang involvement ni Bersamin sa 3 bilyon mahigit na mga ipinasingit at inoperate nila Trigib Olaybar, nila Pangandaman. At yung mga deliveries ng former 18 soldiers, hindi nga sila pinatawag ng ICI. Hindi na sila kinausap pa, no, para magbigay ng patotoo tungkol doon sa mga naisiwalat ni Ginoong Saldico. So, wala. Niloloko lang ni Marcos ang taong bayan nang sinabi niya na magpapaimbestiga at may mananagot at walang sasantuhin. Kunwari, sa kanyang paglaban kuno di umano sa korupsyon. Sa kanya nagsisimula ang lahat sa kanila ng pinsan po niya. Sana po magnilay-nilay si Marcos Jr. at sila Romualdez at kahit minsan lang nangyayari at hindi pangkaraniwan na nagaganap ang milagro ng makapangyarihang Diyos, ay sana hipuin ang gahiblang konsensya ni Marcos at Romualdez at magdeklara sila ng voluntary resignation. At nang sa ganon ay haharapin nila ang krimen at pananagutan na ginawa nilang mga malawakang kasalanan sa pangungulimbat at pangungurakot nila sa kaban ng bayan. That would be more meaningful para po sa taong bayan na marinig kaysa report na yan ng ICI na walang katuturan, walang kabuluhan. There's no value of
honesty and integrity to that report. Kaya siguro nag-alangan si Marcos na ito ay kanyang ilahad sa publiko. Well, baka hinihilot pa at ginagawan pa ng paraan para lukuhin ng todo at linlangin at bulabulahin ang taong bayan. Parang ganito din yan ang mangyayari sa Senate Blue Ribbon Report Committee report ni Ping Lacson. Sila lang naniniwala, si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, si Tito Soto, sila Rapi Tulfo siguro, sila Risa Hontivero, sila Pangilinan. Sila lang ang naniniwala sa dinadrama-drama at dinidribble-dribble na Senate Blue Ribbon Committee report ni Ping Lacson. Walang pinagkaiba yan sa walang kredibilidad at walang kabuluhan at sayang lang ang ginastos na pondo ng mamamayan dyan sa ICI report na yan ni Marcos na itinago niya lang. Sabi ni Congressman Leandro Libeste, mahigit ng 3 araw na nasubmit o baka mahigit pa ang naturang final report kay Marcos, pero silent. Tahimik, nada, deadma si Marcos. Alam na natin kasi walang kabuluhan, walang halaga, at ang lahat puro lamang pasakali at pambobola upang lukuhin at linlangin ang taong bayan. Yan sana ang maging aral kay Marcos, na ang panloloko, pagsisinungaling at mga pagnanakaw ay mga kasalanang hindi kailanman maitatago at mapagtatakpan. Kaya nga tinubos yan ni Jesucristo sa cross. Pero inuulit pa rin ni Marcos at nila Romualdez, at ang epekto niyan ay ang pagkalugmok ng buong sambayan ng Pilipino at ang pagkabulok ng ekonomiya at kabuhayan at ang pagbagsak ng lipunan dahil ang gobyernong umiiral sa Pilipinas sa ngayon sa ilalim ni Marcos at Romualdez, gobyernong hindi naglilingkod sa mga mamamayan kundi gobyerno na ginagamit nila ang poder at ang kapangyarihan at pera para sa kanilang personal na pagpapayaman at personal na mga pagwawaldas. Mananagot din sila at darating ang paghuhukom para dito kina Marcos at kina Romualdez. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat sa pagsuporta at pagtangkilik sa ating balita at talakayan at sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mabuhay po kayo. Bye for now. Ito po si Ka Eric.